Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Alang pagbati pong muli at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air dito po sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Bridges on Air ay hatid po sa inyo sa pamamagitan ng collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Siyempre kasama pa rin po natin ng ating technical side, yung ating mga katuwang dito sa Bridges on Air. Sa Master Control, Milo Jonella. Sa Wirecast, si Justin. And of course, sa ating live audio streaming, si Hero. And ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Sa ngalan po ng aming Bureau Director, Director Dindo Amparo at ng ating kalihim mula sa CFO, Secretary Dante Clink ang the second. Yan, inanyan po namin kayo isang oras pang edisyon ng Bridges on Air. Ang tabayan po ninyo, di ba Ares, maganda yung edisyon natin ngayon sapagkat dalawa ang featured nating Pinoy Ako segment. Isang babae, isang lalaki. Yan. At nasa magkabilang dulo. Yung isa galing mula London, at yung isa tatalon ay nasa tayo ng Honolulu. Ganun po. Ganun kalawak ang ating programa sa Bridges on Air. Pero hindi lang yan kasi meron pa tayong Abu Dhabi. Oo, biruin mo yan. Meron ka ng Middle East, meron ka ng Europe, meron ka pang sa US, sa Pacific side. America. Saan ka pa? Okay. Anyway, pero kami lang ang local. kami lang ang local talaga. Anyway, ganun talaga. Anyway, subaybayan nyo po kami sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa ating Facebook broadcast live, sa inyo po mga Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service, sa ating YouTube channel, gayon din po, sa inyo pong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service, and of course, alam ko, ito rin ay napapanood din sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas, okay? And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, Aris yan sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast, sa tulong ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan, okay. Alright. Kanina nabanggit ko, Aris, na tayo ay bukod sa London, bukod sa Honolulu, tayo pupunta ng Abu Dhabi. Kasi merong isang event doon
kung saan active participant si Secretary Kling Ang ng Commission on Filipinos Overseas. At makakasama natin ang ating CFO Community Correspondent all the way from Abu Dhabi. Walang iba kundi si Rowena V. Jubinal, live from Abu Dhabi. Okay. Rowena, magandang araw mula dito sa Pilipinas. Good morning po Sir Ray Sampang and Sir Aris po. Welcome po dito sa Abu Dhabi. Ako po talaga nag-welcome sa inyo. Okay. Yes, sir. Okay. Can you tell us ano bang event diyan ni Sec Ang? Ano bang event diyan at participant ng CFO at active participant diyan ng ating kalihim Secretary Kling Ang? Actually sir, kaya po kami sir nandito dahil po sa invitation po ng ating long time na partner na Association of Filipino-American Teachers of America or AFTA. Matagal na po silang partner sir ng CFO. And then, meron po silang event ngayon sir. Actually, pang-apat po nilang convention ngayon sir. Dito po sa sa Abu Dhabi in particular po. So, convention yan ng mga Filipino teachers dyan sa Abu Dhabi? Yes sir. Yes sir. Ang mga stakeholders po nila ay mga sa education po, teachers, master teachers, academic researchers, higher education professors, and school leaders from Middle East, Philippines, and United States po. Ito po ba yung mga teachers ng tinatawag nating Philippine Schools Overseas? Mga Yes PSOs? sir, pero hindi lang din po sir, limited for PSOs po. So meron ding mga Filipino teachers na nagtuturo sa iba't ibang educational institutions dyan sa Middle East. Yes sir, opo. Kasi meron akong kaibigan, Kuya Ray, dyan sa Abu Dhabi. Actually, ino-nominate ko sa PAFIU Award. Okay. Isa siyang professor sa Military Academy ng UAE. Wow, professor sa Military Academy ng UAE. Alright. Ito, Yes sir. Pwede po yung i-nominate si sir. okay. Pero, Rowena, Yes, sir. mga ilan participants ba ang nandiyan dyan ngayon o inaasahang magpa-participate? Sir, according po dun sa organizer, I was able to talk to them po last siguro sir mga Tuesday, around 300 ang participants po. 300 participants rin, Okay, marami yan pero yan ay mula sa iba't ibang bahagi ng ng Middle East o Yes, ng sir. UAE lang. Sir, Middle East po, Okay. Pilipinas, saka sa US din po. Okay. Pero liwanagin ko lang Ares at Rowena. Ang tema na dyan is Summit Convention. Tama ba? Ang title nila sir is 2026 International Educators Convention. Convention. Okay. Yes sir. Pero ano po ang anong primary agenda ng convention na yan? Sir, gusto po nilang yung convention po is designed to be an opportunity to build capacity among the participants in the areas of teacher professionalization and continuing education, with intercultural and global education and educational leadership and policy engagement towards career. Okay. Pero meron din bang bukod sa convention na yan, may balak ba si Secretary Ang na dalawin yung ating mga PSOs? Kasi, di ba, ikaw naman, Rowena, magpaliwanag, ano ba ang papel ng CFO sa mga PSOs? Opo. Yes, sir. Ang nga po ni Sec, i-maximize po yung aming visit po dito. So, hindi lang po kami a-attend ng convention, sir, pero all throughout po ng travel po namin dito, i-maximize po namin yung visit. So, nag-arrange po kami, sir, ng meeting. Actually, sir, later today, we have a meeting po sa Abu Dhabi Education Department. Ano po siya, sir, parang siya po yung equivalent ng Department of Education sa atin. Dito lang po sa Abu Dhabi. Tapos tomorrow naman, sir, meron po kaming courtesy visit sa ating ambassador. And then right after po, meeting with PSOs
dito lang po sa jurisdiction po ng Abu Dhabi. Alright. Kuya Ray, ang ano kasi, ang medyo kung papaliwanag natin lang kaunti, Mhm. ang CFO kasi yung parang yung nag-a-accredit Secretariat, ng sir. mga Apo. Philippine schools overseas. Ito po ay hindi ito pag-aari ng Philippine government, Mhm. operated by private groups, private individuals. Mhm. Pero ang instruction na ginagamit doon sa Mhm. pagtuturo ay Philippine curriculum. Okay. Yes, sir. Mhm. Kasi Yes, sir. po marami Tama po tayong mga migrante na dinadala na rin yung anak Sa host country doon nila. sa host country. Medyo nahihirapan minsan din yung mga bata na, lalo na syempre mga bata pa yan. Yung adjustment nila kung Period. bigla mo siyang ipapasok sa isang Arabic school o ipapasok mo siya sa isang US school, British school, kasi magkakaiba yun eh. Mhm. So, tinayo itong mga Philippine PSO. schools para doon sila. Mhm. Doon sila Philippine curriculum. Pero kasi sa UAE, Kuya Ray, dahil ako ba'y dating OFW sa UAE, nagtuturo din doon ng mga Arabic subjects. So, Sa Philippine schools. Sa Philippine schools. Mhm. Pero basically, ang pinaka-curriculum niya ay sinusunod yung dito sa atin. So, ika nga, maski bumalik sila dito sa Pilipinas, applicable pa rin lahat ng mga Yung natutunan nila. natutunan nila. Hindi na mahirap ang adjustment kasi ang parang trend kasi ng pag-aaral yung mga lumaki doon. Mhm. Doon muna sila basic education. Mhm. Pag papasok na sila ng kolehiyo, lilipat sila dito sa Pilipinas sa Yes. ibang bansa, pero Mhm. mostly sa Pilipinas kasi medyo napakamahal ang college education doon sa UAE at sa Mhm. ibang bansa din. Mhm. Actually, sir, ang basic po dyan, sir, yung reintegration po nila dito sa Pilipinas. At least, sir, pag enroll po nila, sir, pagbalik nila sa Pilipinas, tapos nag-enroll sila, sir, sa high school or sa college, smooth transition po sila, sir, kasi ang ginagamit naman po dito, sir, is Philippine curriculum. Mhm. So, maaari na po. Okay. So before we let you go, Rowena, anong mga maasahan natin bukod dito sa nabanggit mo kanina? Ano pang mga naasahan natin activities ni Secretary Clinkang as head ng CFO dito sa event na ito kung saan nag-convention ng mga Filipino teachers at Filipino schools dyan sa Abu Dhabi? Yes, sir. Yung sa convention alone, sir, si SEC po ay magde-deliver po as ng inspirational message po doon sa convention proper po, sir, ng umaga. Then we have a gala night po, awarding po yung, sir, ng mga teachers, ng mga students din po, na si SEC din po magsisilbi din pong speaker din po on behalf po. Tapos ang ano po namin, sir, very fortunate naman po kami na nakakuha po kami, sir, ng appointment with ADEC at hopefully, sir, sa PHDA, sir, sa Dubai part naman po. Para po malaman din po namin, sir, kung ano po yung issues and concerns po ng ating mga Philippine schools kapag kukuha po sila, sir, ng host country permit. Kasi ito pong dalawa, sir, ang nagbibigay, sir, ng permit sa mga schools natin para makapag-operate po doon sa host country, bilang host country po nila. And then we have also scheduled, sir, ng meeting po, sir, with Philippine Schools Overseas po. Bali 10 po sila, sir. 4 pong Philippine schools sa Abu Dhabi, and then 6 po sa Dubai. Kasi right after, sir, sa Abu Dhabi, ta-transfer naman po kami, sir, sa Dubai, at punong-puno din po, sir, ang schedule po ni Secretary. Oo nga, Apo. mga siksik, diglig at umaapaw ang schedule. Dito mo. Baka nga shawarma na lang ang kinakain nyo dyan. Dahil Kumakain pa ba kayo dyan? Uy, masarap ang shawarma dyan. Yan ang hirap kapag ang head of agency mo ay talaga sobrang liksi ang pagkilos at saka talagang Walang sinasayang. walang yung sinasayang na oras. Okay. Hindi ako magugulat, baka tatawid pa kayo ng Saudi Arabia niyan doon sa kabila sa Riyadh. Anyway.
Okay, well, meron din po tayo dun, sir, na PSO sa Saudi Arabia po. 11 naman din po sila. sa 11. Sa Saudi Arabia. O, kita mo yan? Yes, sir. Kita mo yan? Kita mo yan? O, di ba? Alright. Well, Rowena, maraming salamat Yes, sa sir. oras sa pinagkaloob mo sa amin. Anong oras na ba ngayon dyan? Dito po, sir, ano na po, around 8:30 na po. Alright. Umaga. Sige. Okay. Apo. Well, thank you Apo. very much, Rowena, ha? Thank Maraming you. salamat din po, sir. Babruk. Babruk daw, babruk. Oo. Dapat alam mo yan. Alam mo ba yon? Alam mo ba yon, Rowena? Kung ano yung mabruk? Hindi ko pa po Hindi alam, ba sir. yan? Yeah. Assignment. Congratulations. Yeah, sinabi na ni Aris. Alright, Rowena, salamat. Salamat. At, Thank keep you din safe, po, sir. keep safe. Thank Thank you, you Sir very Aris. much. Thank you, sir. Salamat. Bye-bye Thank you. po. Bye-bye po. Okay, si Miss Rowena V. Jubinal, ang ating CFO Community Correspondent dyan po sa Abu Dhabi. Ayan. Dahil sa convention na ginagawa ngayon doon. Ano? Alright, talagang, well, wala ka magagawa. Kung talagang ganun dedicated at busy talaga eh. Alam mo ba si Secretary Click? Minsan nauuna pa yan sa empleyado. Sa opisina. Di ba sabi na first in, last out. Yung ginagamit na ano. Well, hindi mo masisisi talagang yung dedication at trabaho niya eh. At well, ito hindi naman sa binobola ko si CFO pero since umupo si Sec Ang dyan sa CFO, medyo nakilala ang CFO. Ano ba ang CFO? Anong mandato ng CFO? Anong pagkakaiba ng CFO sa DMW, sa OWA, at sa ibang ahensya ng gobyerno? Kasi nakikita ko kalat ang activities ng CFO sa private media, sa government media, sa mga publishing, makikita mo siya. Sa social media, madalas makita ko. Sumusulpot na lang sa social media. Nandiyan dyan lagi. Yung mga activities ninyo ng CFO. So, well, hopefully nga ma-achieve nyo lahat ng inyong goals for under the term of Secretary Kling Ang. Ang tanong, after ng term ni Sec Ang, sana siya pa rin para tuloy-tuloy. Sana nga. Kasi napakalaki ng ina-adjust sa CSO ngayon dahil simula nung dumating si Secretary Ang, nagkaroon ng strategic pivot towards diaspora engagement. Dati kasi ang parang speedos lang, di ba? Yung mga seminar, ganun lang, paulit-ulit. Pero ngayon talaga yung pinupuntahan na yung mga diaspora talaga. Communities. Hinihikayat sila na, balik kayo sa Pilipinas para tumulong tayo doon kung anong pwedeng magawa. Yun yung tinatawag natin, Aris, na dapat may continuity ng mga programs at services. Okay. Maraming salamat po kay Rowena. Pero syempre hindi pa tapos ang ating programang Bridges on Air sapagkat pagkatapos ng ilang paalala, tayo naman ay dadako na sa ating segmentong Pinoy Ako. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Na sumusubaybay sa programang Bridges on Air at ngayon po ay nasa segmento tayong Pinoy Ako segment. Kami pa rin po inyong mga lingkod, Ray Sampang. At si Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Ayan, and of course, ito pong Bridges on Air, ulitin lamang po natin, is a collaborative effort, collaborative partnership between the Commission on Filipinos Overseas at ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service. Ares, nandito na tayo ngayon sa ating Pinoy Ako segment. Oo nga. Medyo mabigatin din itong ating makakasama ngayon ha. Magaling sa math ito, sir. Magaling sa pera itong mga ito at sa math. Kaya ako nagmaskom, di ako nagano eh. Yan kaya tayo napunta dito. Kaya tayo nandito sa trabaho to eh. Dahil nung tinatanong ako nung math teacher ko, tsaka nung algebra, lagi nga ako nasa dulo ng upuan eh. Doon ako sa pinaka-last row. Anyway, well, alam nyo mga kababayan, kaya po natin pinag-uusapan dito, ba't napunta kami ni Aris dun sa kurso sa kolehiyo? Sapagkat ito makakausap natin is, ika nga sa Pinoy Ako, is a 2022 Banaag Awardee. Pero bukod sa pagiging 2022 Banaag Awardee, napakalaki din, napakalawak din ng accomplishments nito.
Both sa kanyang profession at sa kanyang ano tawag dito, public service, Yes. community service, ano? Oo. Biruin mo, pero siya ay nasa London ngayon, Ares, ano? Nasa London siya ngayon. Pero ano siya, kumbaga native siya ng Pampanga. Yun. Okay. Kapangpangan ba ito? Masarap Kapangpangan. din siguro magluto Yan. kasi ma'am. Siguro, pati sa pagluluto, ginagamitan niya. Matatanungin natin yung mamaya. Alright. Makakasama po natin live from London. Ayan. Ang ating pong 2022 Banaag Awardee, Yes. Miss Christy M. Vicentina. Ayan. Can we call you Miss Christy? Good morning po mula dito sa Pilipinas. Good morning po, Mr. Ray and Aris. Yes, ma'am. Good morning po. You can call me po Christy. Yan, okay. Huwag niyo na po dagdagan ng miss. Kasi pag nasa London po, ina-earn po yung title na yun. Oh, may kasama ako dating mga British. Ayaw nila, nagugulat sila pag tinatawag silang sir. Oh, ganoon. Apo. Kasi ina-earn yun, ganoon. Kasi kung Apo, tinawag daw na apo. sir, ikaw daw ay knighted. Ay, ganun ba? Yes. Hindi, ang dami palang nights. Hindi pa po tayo umaabot doon. Ang dami pala nating nights dito sa Pilipinas. Oo, Apo. Anyway, alam mo, Miss Christy, we're very, very glad and honored to have you sa ating programa. So, sabi nga, napag-usapan nga namin ni Ares kanina na you're a 2022 Banaag Awardee. But besides being a 2022 Banaag Awardee, ang dami mong mga accomplishments when it comes to your profession, chosen profession. Plus yung community service mo sa ating kapwa Pilipino. Ano, Ares, no? Laki, malawak. Pero ang ano lang siguro sa Ray is si Ma'am Christy ay ayaw nga palang patawag Oh, ni wala Christy daw. naman. Wala. Oo. Si Christy po Christy naman ay Managing Director ng Philippine National Bank. Sa European Operations po ba yung inyong hawak ngayon? Opo, pero located po kami dito sa London. Nasa Vauxhall Bridge po kami. Malapit kami sa Victoria Station. So kung familiar po kayo sa London, nasa likod lang po kami ng Westminster Cathedral. Ayan. Ganda-ganda pala ng Pamilyar ako diyan. Oo, lagi ako diyan eh. Sa panaginip. Opo, pag Sa nagawin po kayo dito. Sa panaginip. Yan, ang alam ko sa London, yung pagpupunta ko sa bangko kasi may loan doon. Ha? Ganun? May loan doon. May loan doon. Ayun, talaga naman. Okay. Pero, Ares, ito pa lang si Ma'am Christy. Correct kasi correct us if I'm wrong, Ma'am Christy. Ikaw pala ay taga-tubong, San Fernando, Pampanga? Opo, Kapampangan po ako. Ay, Kapampangan. Nag-aral po ako sa San Fernando Elementary School at sa Jose Abad Santos High School. So, buong ko po nasa Pampanga. Wow. Although nung nag-college po, napunta na ako sa Laguna, sa UPLB po. So, ang tanong nga namin kanina ni Ares, ginagamit mo rin ba ang iyong expertise pagdating sa number sa pagluluto? Yun, hindi pa po ako, hindi ko po pwedeng i-claim yun. Kasi kilala Simple mga... lang po yung kaya kong lutuin. Kasi kilala mga Kasi matagal po ako sa Singapore. Yeah, So, okay. almost 20 years po ako sa Singapore. Wow. Hindi po uso ang nagluluto doon. Oh, totoo talaga, yan. totoo ba yun? Totoo yan, Bumibili Gary. lang po ng pagkain Ano yun? na luto Ready na. to eat So, kagad yun po lahat? yung buhay ng Totoo ating yan, mga Gary. kababayan. Christy, correct me if I'm wrong. Sabi nga ni Kuya Ray, kasi sa Singapore daw, Kuya Ray, kada gamit mo ng tubig, Oo. bayad. Kada gamit mo, pagka yung tubig na ginamit mo ay pumasok sa drainage system, bayad. Oh, ganun. So, kung magluluto ka, ang dami mong gastos. So, Pupunta ka na lang, di ba, kung sa Singapore, maraming mga kainan Hawker doon. center. So, di ba, ma'am? Doon na lang daw. Apo. ganun ba? Wow, talaga naman, Mas mura po yung doon, mas mura. Lalo na po kung karamihan ng mga kababayan natin doon, mag-isa lang, hindi po yung buong pamilya sila. So, mas economical po yung bibili na lang. Tsaka, available po everywhere at hindi po siya mahal. Unlike dito sa Europe, kunwari, iba naman po yung buhay dito.
Kasi karamihan ng mga kababayan natin, kasama mo po yung buong pamilya mo, yung mga anak mo. Mhm. So usually, nagluluto po dito. Mas mura naman yung magluto dito kasi marami kayong nagko-consume. Mm. Pero kayo po ba nakatira sa mismong London o outside London? Ako po, nakatira po ako malapit lang po sa office ng PNB. Kasi ang So nasa London po. nakwento po kasi sa akin ng mga kaibigan ko rin nandyan, ay napakamahal daw dyan sa sentro. Kaya nandun daw sila sa medyo malayo, labas ng London. Oh, medyo mahal nga po. Opo. Pero Mm. mahal din po ang pamasahe. Oo, Ayun. pero- Oo. Mahal po ang pamasahe sa tren, saka sa bus. So, mataas ang cost of living, in short, ano po, Miss Apo. Christy, no? Ayan, okay. Apo, mas mataas po. Mhm. Alright. But Pero pag nagluluto po sila, mas Nako. mura. Alright. But before we go, bago namin puntahan ni Ares yung Banaag Awards at yung mga engagements mo with the Filipino community at yung public service mo sa ating community, let us know more about Christy, no? For one, si Christy ay pang-apat sa 6 na anak, ano? And maaga rin siya naulila sa ama. I think at the age of 6 naulila na siya. So how were you able to, ika nga, Christy, together with your mom, kasi lumalabas single mom na yung mother ni Christy. She was together with her brothers and sisters. Si mama na lang ang tumaguyod. How was your mom able to, ika nga, na itawid kayo sa pag-aaral, sa buhay, hanggang sa marating mo yung estado ngayon mo sa buhay, Christy? Oh, medyo ano po yun, medyo mahaba pong kwento yun. Pero in short, siguro po, yung nanay ko rin po is an awardee sa Pampanga ng natatanging ina. Uy! Kasi napagtapos po niya kaming lahat na 6 na makapag-aral sa kolehiyo. Pero 3 po sa amin nag-aral po kami sa UPLB. So scholar po kami. Meron po tayong scholarship sa UP, yung tinatawag na dati grant and aid or standardized. So kapag mahirap ka, konti yung bayad mo or wala kang bayad. So karamihan po sa amin nakapagtapos sa scholarship. And nakapagtapos din kami kasi araw-araw sinasabihan ka ng nanay mo na kailangan mag-aral ka, kailangan mag-aral ka mabuti. Kasi ito lang yung ticket mo to get out of poverty. So lumaki po kami sa ganong drill. And then nakapagtapos naman po yung nanay namin. Pero nung namatay yung daddy namin, hindi po siya namasukan sa yung normal na office. Okay. So nagtinda kami sa palengke at nag-manage at one point, nag-manage ng bakery yung nanay namin sa palengke. Pero sa harap ng bakery, may sideline pa kami doon. So Alright. lahat po ng pwedeng tininda namin sa palengke. So lahat po ng anong tawag mo doon? Lahat po ng prutas, lahat ng dahon, lahat ng bulaklak na itinda namin sa palengke. Kaya pala may master's degree ka in business management. Apo. Tsaka magaling po kaming magbilang kasi Wow, sanay yun. po kami Totoo yan. na tagabilang ng pandesal at Pag yung meron coconut kang pie. tindahan, magiging magaling ka sa math. Kasi Opo. mental math yun eh. Pag manunukli, Oo. hindi ka naman kukuha ng papel para Magsusulat mo pa. Hindi na. Apo. Alam mo, Tsaka pag nililipat po yung pag natatandaan ko ng bata pa ako, first in, first out po ang mga tinapay. So First pag in, first dumating na yung drums ng pandesal and Apo. pandesito, kailangan nasa taas yung luma, yung nauna, not luma, yung naunang dating. So, bibilangin niyo po yun. So, kailangan marunong kang magbilang na pag nahawakan mo sila sa kamay mo, kung 6 yan, 6. Yung kasunod na nahawakan mo, 5. Dapat kaya mo nang i-add yun ng 6 plus 5. practical math ang ngayon pa lang. Kasi pag isa-isa po, matatagalan ka dun. Oo. Parang maiiyak ka na dun, hindi ka matatapos. Ini-imagine ko palang, Chrissy, sumasakit na yung ulo ko. Anyway. Yun, na-drill po siguro kami doon. Kaya Oo. gumaling po kami Galing. sa numero. Galing.
Okay. Alright. Pero Ares, siguro diretsuhin na natin si si Christy, no? So, from there, doon na nagsimula yung iyong career, no? After finishing college. First job niyo po ba yung sa bangko, ma'am? Hindi po. Ang first job ko po is nagtuturo and DTI po ako. Nagsimula po ako sa DTI. Department of Trade in Industry. Opo. Gustong-gusto ko po yung community organizing kasi bago ako nag-graduate, nag-community organizing din kami for BFAD, for identifying livelihood for fisher folks that were displaced because Manila Bay is hindi na po productive. So I did research work for that. And then my heart got into community organizing, so I joined DTI, the Mount Pinatubo Commission. Okay. And speaking of yung community organizing tsaka yung public service niya, mayroon akong nalaman na nung COVID-19, ang laki rin ng role dito ni Christy, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayang OFW I think sa Singapore. Oo. Pero bukod doon, Christy, involved ka rin sa pagsasagawa ng mga post-arrival orientation seminar with the Philippine Embassy. Meron ka ring volunteers for migrant workers and other overseas Filipino Research Center. At nagkokontak ka rin ng various financial literacy and personality development skills. So, Opo. saan mo nakukuha itong ganitong dedication at passion? Yung oras pati. Hindi biro ang ang iyong profesyon. How do you find the time and passion and dedication to do all of this? Actually, ang passion ko po talaga magturo. So, gusto ko po talaga yung nagtuturo. In fact, nung nasa PNP po ako, hindi naman po ako tumigil na magturo. So I was with the academe all throughout my career in the Philippines. So nagtuturo po ako sa UP. At one point, nagtuturo po ako sa UP Clark pag Saturdays. And then nagtuturo ako sa UP Manila pag evening, yung 6 to 9. So talagang nasa dugo po namin yung pagtuturo. In fact, at one point in time, 3 po kami magkakapatid na nagtuturo sa UP. Siguro galing yon kasi that's my dad's dying wish to my mom na napaaralin niya kami na kailangan makapagtapos kami ng pag-aaral kasi yun yung ticket mo talaga para umunlad. It's an equalizer. Education is the great equalizer, ika nga nila. So siguro parang naiisip mo pag ginagawa mo yun, you fulfill your father's wish. So masaya po kami. Masaya po kami pag we're doing this. Plus, when I was in Manila, parang mga 7 o 8 ang trabaho ko. Kasi mahirap kumita ng pera sa Lagarista pala to si Christy. Lagarista ka pala sa terminology namin ni Ares. Lagarista ka pala Ayan. Talaga. So, pagdating ko po sa Singapore, ang balak ko po talaga, magtuturo ako doon. Parang yung ginagawa ko sa Pilipinas. Kaya lang pagdating ko sa Singapore, ang unang nalaman ko, bawal po ang multiple employment sa Singapore. So kung ano lang yung binigay na visa sa'yo, yun lang po ang pwede mong trabaho. So ang visa ko lang is sa PNB. So ang ginawa ko po, sayang yung oras kasi sanay ako na lagari ka sa Manila. So pagdating ko sa Singapore, hindi naman po bawal ang mag-volunteer. So I started doing volunteer teaching. I started with AIDA, yung pumupunta-punta ka lang doon. And then I joined the Philippine Bayanihan Society, which is also a recipient of a presidential award. So yun po. Okay. So doon po ako nagsimula. Pero yung nabanggit starting point ko. ni Kuya Ray na malaki yung naging papel nyo nung COVID. pandemic na kayo daw po ang parang naglunsad nung online remittance. Paano po ba yung naging sistema? Dati po kasi pag magre-remit yung mga kababayan natin, pupunta sila sa Lucky Plaza. Yes. Pero nakita ko rin po yun na kaparte siya ng buhay OFW. So yung mga kababayan natin, kahit na pumila sila ng matagal, gusto naman nila yung pumupunta sila sa Lucky Plaza. Kasi
maganda yung setup sa Singapore. Nasa isang mall, magkakasama po lahat doon yung mga Filipino services, pati yung mga groceries and restaurant. Lahat, parang pati parlor Opo. nandun. Opo, lahat po. Pati tindahan ng toyo at patis, Ganon, supa. Balikbayan, Apo, nandun po lahat. So, pag pupunta doon yung mga kababayan, parang ano po siya, pagkakataon mo para makapag-interact. So, kahit nakapila sila sa PNB, nakikita ko naman na masaya sila. Mhm. So, I don't want to disrupt that parang kasiyahan yun ng mga kababayan na magtitipon-tipon sila at magkikita sila doon. Kaya lang nung nag-pandemic po, bawal na, parang Yes. limited lang yung pwedeng pumunta. Tapos yung nasa loob ng mall, mahaba yung pila, umaabot hanggang dun sa, kung nakapunta po kayo ng Singapore, umaabot hanggang dun sa may papunta sa Hyatt Hotel yung pila. Ganun kahaba. So, kawawa naman po yung mga kababayan natin. So, during the pandemic, we really work hard to launch the mobile app ng PNB para hindi na po pipila yung mga kababayan natin. Pero I believe the greater contribution of PNB during the COVID was we opened the branch so that the embassy can service our kababayan na nawalan ng trabaho to pay the AKAP ba ang tawag doon? Yun. Dole Yung- akap. Oo, dole akap. Opo. So, dahil takot po yung lahat, lalo na nung nagsisimula pa lang, lahat po tayo takot. Di natin alam kung ano yung hinaharap natin sa COVID na yon. So, parang hindi pwedeng i-open lang yung embassy tapos doon pupunta yung mga tao kasi marami po yun, pipila rin. So, I opened the branch and we accommodate the servicing of the AKAP. Alright. At one point din po, ginawa namin na hindi na sila kailangan na pumunta o physically sa PNB. Kami na lang, yung PNB na lang yung magkikredit sa account nila. So yun po yung mas siguro. Parang automatic remittance ang nangyari, no? Apo. Pero ang maganda dito, Ares, Christy, kasi nag-forge kayo ng partnership, di ba? Between PNB and Social Security System. Yun. Yung pag-i-implement nga nitong Reduced Remittances Fee. Abay, mula from 3 Singaporean dollar, 350 Singaporean dollar, bumaba ito sa 0.99 Singaporean dollar. Ganon kalaki ang nabawas nito? Ganon kalaki? Apo, pag magbabayad po sila ng SSS, hindi lang po SSS, Pag-ibig, dati meron pa po tayong binabayaran yung mga kababayan natin, yung pag kumukuha po ng OEC. So, pati po yun, nireduce po naman yung price to 0.99 lang. Laking bagay. Malaki yun. Yan. Biro mo from Laking bagay. 350 Singaporean dollars to tama 3 Binigyan din po namin ng space yung sa office, sa loob ng PNB. I work for that together with our local regulators in Singapore, banking regulators, so that we can allow SSS and now including OWA to have a space sa loob po ng lobby ng bangko. And that's in Singapore. The Singaporean. Apo, in Singapore. Okay, Opo. alright. So we're working the same here in UK to help our kababayan. We had discussions already with OWA and SSS. And we have also reduced the fee for OWA members and SSS po pag mag-open sila ng account naman dito sa UK. Kailan po kayo umalis ng Singapore para lumipat sa UK po? Nalipat po ako 2 years ago. 2 years ago. Alright. Apo, Sige. 2024 po. Okay. Well, gusto ko sanang pahabain pa itong ating usapan with with Christy. Kaya lang talaga we're restricted on time dahil meron pa tayong susunod na segment. Pero Christy, you are a recipient of the 2022 Banaag Awardee. Nung binigay sa iyo yung award na yan, anong naging feeling mo? Anong reaction mo? Was it a recognition sa lahat ng mga contributions mo sa ating Filipino community na natulungan mo, especially yung ating mga OFWs dyan sa Singapore, maski dito sa Pilipinas at maging siguro dyan na rin sa London. So what
how did it feel nung ibinigay sa yung Banaag Awardee? More than the recognition or more than the medal po, I'm really grateful for the award. It's more of hindi naman po siya madaling nakukuha, parang gano'n. Yes. Mhm. Mas gusto kong tanawin yung journey, how we get there. Kasi para mapunta ka po doon, may magno-nominate sa'yo, tapos bibigyan ka ng testimonials. Yung part po na yon, that's what I wanted to treasure. Okay. Parang ang pakiramdam po is binabasa mo yung eulogy mo while you're alive. Oy. It's a very fulfilling experience na yung mga kababayan natin na kaibigan mo, they write the testimonials. Parang ordinarily, merong isa doon parang I don't even remember na I made an impact or helped her in any way. Kasi feeling ko wala naman akong nagawa para doon. But when I read that testimonial, naisip ko, ay ganito pala yun. So, hindi mo inaakala na manggagaling sa kanya yung testimonial o ganun ang magiging testimonial niya sa'yo? Apo, parang di ko ina-expect na ganun yung impact. Kasi parang ang binolunteer ko lang po is parang if you need help to raise funds, yung mag-go fund, yung parang ganon. Pero hindi naman po kami natuloy sa paggawa ng GoFund kasi naging iba yung nangyari. So feeling ko wala naman ako na nagawa. Wala naman ako na itulong. Pero natandaan siya. So, natandaan nung... yung mga ganon. She left a mark dun sa individual na yun. Okay. Sige. Yung willingness lang to help kahit hindi po tayo nakapag-deliver. And then the other one is I did a lot of talks for preventing people to be scammed. Yun, sobrang ano po sa akin yun. Sobrang fulfilling po sa akin yung part na yun na talagang sinuyod ko po yun. Nakikikollaborate ako sa mga schools doon para makapag-conduct kami ng anti-scam. Yung nauso-uso po yung nag-i-invest sila ng $150, pakonti-konti, so madali sila makasali. Yun. Sobrang memorable po sa akin yun. Kaya when I got that award, it's more of parang nung nireminis ko yung ay, ginawa pala namin to. Yun po yung mas masaya. Siguro last question na lang, Christy. Will you do it all over again? Kasi ano pa bang hahanapin mo? You're a successful banker. Ang ganda ng educational achievements mo. Ang ganda ng trabaho. Ang ganda ng career. Of course, that goes with the great salary, that goes with the great profession, di ba? So, why bother? Tulong. Uulitin mo pa ba to? Kung sakaling mauulit-ulit ang cycle ng buhay mo, will you again go through this path? Oh, definitely po. In fact, we have started. I did some collaborations po. Pero iba naman po yung demographics ng mga kababayan nating nandito versus yung mga nasa Singapore, for example. So, iba yung volunteer na kailangan. So, dito, it's more on investments yung kailangan. So, we have started doing collaborative works with other companies to do the financial literacy talks. In fact, we've been to other neighboring countries po. There are invitations from different embassies sa neighboring countries. So, nakasimula na rin po kami dito. And as I've shared a while ago, masaya po ako pag nagtuturo. Yun. Talagang passion niya yung pagtuturo. Passion niya talaga yung pagtuturo. Sabi nga Christy, dito sa Pilipinas, sabi ko kung sa ibang bansa, teaching is the noblest profession. Di ba? Sabi nila ganun. Walang doktor, walang engineer, walang abogado, kung walang teacher, kung walang magaling, kung nagtuturo. Yung passion, tsaka dedication sa pagtuturo.
Okay, Christy. Kaya lang wala pong maraming pera sa Ay, pagtuturo. yun lang. Yun lang. Kaya kailangan nandun ako sa PNB. Ayun. Maraming salamat sa PNB. Okay. Okay, talaga naman. Siyempre, totoo naman. Practicality lang naman yun, di ba, Christy? Tama lang naman yun, di ba? Opo. Oo, tama lang naman yun. Gagamitin yung lumang advertisement ng PNB para kang nakasandal sa pader. Ayun, di ba? Nakasandal sa pader. Opo. Napakatagal Diba? na. Habang ginagawa mo yung passion mo, dedication mo, nakasandal ka sa pader Oo. sa PNB. Okay, Christy, Yes. maraming salamat sa pagsama mo sa amin Maraming dito salamat, sa atin. ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat Maraming po. And salamat. if I may encourage all our kababayan to take part in the nomination. Ayan. Mhm. Sige, go ahead. Nagsimula na po sila. Kasi yung kumukuha ng nomination. Yung sa ngayon nomination. for the PAFIO Award. Apo. Sa Papio. Malay mo, kasama ulit si Christy. Ibang category. Diba? Si ibang Okay na po ako. si ibang- Yung iba naman po. Okay, talaga naman. Okay, maraming salamat, Christy. Thank you so much for Maraming your time. salamat din po. Thank you very much. Good morning po sa inyo. Thank you. Okay, si Miss Christy M. Si Christy M. Vicentina. Ayan, yung ating Banaag awardee noong 2022. At siya po ay nakabase ngayon sa London. Okay, pero yung mga passion at dedication niya hindi lang sa London, nasa Singapore. Biruin yan. Laki ng contribution niya sa ating Filipino community, ha? Okay. Well, Ares, babalik pa rin tayo dito sa ating programa sapagkat meron pa tayong isang makakausap para sa ating Pinoy Ako segment. Sa pagbabalik po namin ni Ares sa programang Bridges on Air. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagbabalik pa rin po ang ating programang Bridges on Air, pero this time, balik tayo ulit sa ating segmentong Pinoy Ako. Kasama niyo pa rin po kami, Ray Sampang and... Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Alright, kanina Ares na kasama natin si Christy Vicentina Oo. mula sa Sa London. London. Okay, London. Pero ngayon, may makakasama rin tayo ulit dito sa Pinoy Ako Lilipat segment. naman tayo ng Honolulu, Biro mo po, Hawaii. From London, punta tayong Honolulu, Hawaii. Pag sinabi mo kasing Honolulu, Hawaii, nakikita ko mga beach resort. Ako, naaalala ko, Hawaii 5-0. Hawaii. Si Jack Lord. Naalala kaya ito ni Sir George, yung Hawaii 5-0? Yes. Anyway, alright. Pero itong ating makakasama ngayon para dito sa ating ikalawang Pinoy Ako segment. Aba, hindi rin biro ito, bigatin din ito, ha? Matindi ang Matindi experience ito ni Sir. Biruin mo, 21 years na dedication sa US Naval Service. 21 years, ha? Bilang isang US Naval Service dito sa Amerika. Pero alamin natin kung ano naging journey niya. From the Philippines papunta sa US hanggang sa maging naval officer, hanggang sa mga naging accomplishments niya sa community nila. Pero ang pinanggalingan ni Sir ay siya ay newsboy. Iyon! Nagtitinda ng dyaryo. Yung dyaryo, di ba yung mga ganun? O kaya yun, di ba yung pag sa umaga, yung noong maliit ako, parang naman lumaki ako Nung di ba minsan naglalakad yung mga yung newsboy. Nung araw nilalako ang dyaryo Di ba nilalako? Yun bang ginawa niya dati Ganun daw ang kanyang pinagmulan. Biruin mo yan. At ang natuwa ako, Kuya Ray, Mm. ang kanyang inilakong dyaryo ay yung dyaryong aking pinagmulan din. Which is? The Manila Chronicle. Ayun, Manila Chronicle. Nasa na lang yan kasi nung Nag-strike. nung nag-strike tsaka medyo nung 1970s. 'Di ba? Martial law medyo Na-revive pa siya pero hindi na kinaya talaga ng negosyo. So nasa linya na ng ating komunikasyon. Ang ating pong Pinoy Ako segment featured for today. Walang iba kundi ang ating kababayang si Ginoong George G. Ganghe.
Sir George, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. Magandang umaga po, Mr. Pang, Aris. Magandang umaga po. Magandang umaga. So nasa Honolulu, Hawaii po kayo ngayon. Ngayon po, pero wala po. Uy. Diyan po ba kayo nakabase sa Honolulu o nagbabakasyon lang po kayo diyan? Dito po ay pabalik-balik lang po kami ng misis. Sa California po talaga ako based sa Northern California. O nandiyan yung Pearl Harbor eh. Oo, sa Honolulu. Oo. Ako po. At dahil po sa retired military, we take advantage of our benefits po to fly back and forth sa California and Hawaii via the military cargo flights po. Military cargo flights ang naghahatid sa inyo from California to Honolulu. Chance space available basis po at sa yun po lang. Ang galing. Pribilehiyo pala nila yun. Galing. Pag-retiree. Actually, dito din sa Pilipinas, kung ikaw Pwede ay rin. Air Force retiree, Oo. kung mas kaibigan, mga nakasama mo nung araw yung nasa airbase, pwede ka umangkas sa mga flights. Sa mga C-130, ganun. Mga ganun. Okay, sige. Alright. So, Sir George, nabanggit nga po ni Ares, no? Kasi nabanggit ko, you spent 21 years as a dedicated U.S. Naval Service Officer. Ano po? Naging ground controller kayo. Siya po yung air traffic Wow, controller. Air controller, plane captain, journeyman controller, facility watch supervisor, napakarami. Kayo rin ay naging leading chief petty officer in charge, para sa 4 na pong Navy controllers sa Air Traffic Division ng Naval Air Station sa Moffett Field, California. Pero bago po kayo nakapunta ng US, may nabanggit si Ares. Kayo ay naging tinatawag na newsboy. Newsboy. Okay. Pwede po ba nyo ikwento sa amin yun para doon sa Sa mga... dekada si Tenta ito, Oo. nung nag-newsboy yata. Si Sige. Senta, nung nag-newsboy si Sir. Sige nga po, paano kayo bakit kayo naging newsboy? Bakit kayo naging newsboy? At anong naging dahilan para mag-migrate kayo sa US? Kaya po ako naging newsboy po ay para makatulong sa pangsariling gastusin po at hindi na ako umasa sa aking mga magulang. At bago po pumasok ay nagrarasyon po ako ng dyaryo sa lugar dyan sa Pasig, sa may Kapitolyo. Malapit po dyan ang Manila Chronicle. At mula po nung August, September of 1972 po, pinauwi ako ng sundalo at sinabi na, boy, wala nang dyaryo, uwi ka na. Hindi ko po alam na i-declare ang martial law. And yan din po ang nagbigay daan para ako ay mahikayat ng aking ina na take the chance to take the exam sa US Navy po. Dito pa yun sa Subic pa yun, ano po, Sir George? Sa Subic po. Pero kayo sa po, Subic Sir po, George, Sir. ay taga saan po kayo? Laki po ako sa Caloocan po. Caloocan. Pero nung mag-join po, nalipat po kami sa Pasig. Ang akin pong mga magulang ay taga Guimaras ng tatay ko, ang nanay ko po ay sa Cavite. Caviteña, yung mother niya. Yung Opo, father nanay po ko po. ninyo, Sa Guimaras po. Sa Guimaras. Sa province ng Iloilo po nung araw until it became a province by itself. Okay. So, paano po kayo nagkakilala ni Mrs. Gang sa US na po? Hindi po. Magka-eskwela po kami dyan sa pamantasan ng Luzon ng Maynila. PLM. Siya po ay underclass ko. Siya ay joined 69 sa third batch sa PLM. Ako naman po ay second batch ng 68. At ako ay nasa ROTC at nakita ko ang kanyang kagandahan nung ako ay nasa Boy, ROTC. talaga naman. Core sponsor ba si ma'am? Core sponsor? At naging request ko po siya maging sponsor ko po sa ROTC. Yun. Tama-tama na nabanggit ni Sir George siya kasi ngayon ilang araw na lang Valentine's Day. Oo. Di ba? Talaga. Saka, Kuya Ray, alam mo yung kung nag-aral sa PLM itong si Sir Matalino George. yan. Oh, Mautak.
ang lapit And, niya sa dating opisina ng Manila Chronicle. Mhm, mhm. Diyan sa Aduana. Katabi lang yun. Diyan nag-umpisa sa Aduana ang Manila Chronicle bago lumipat yan ng Ortigas. Okay. So sayang nga lang, hindi na naka-recover simula nung hindi na. Oh, pero after yung pagiging yung inyong experiences sa Newsboy, tapos yung nga napilit kayo, na-encourage kayo ng inyong mother na mag-take ng nung exam, Navy yung exam sa may Subic. So from there, naging na yun, nung nakapasa kayo, so automatic pumunta na kayo ng US. So paano po naging buhay ninyo sa US? Kumbaga nag-exam kayo, pero parang wala naman talaga sa plano ninyo yon, di ba? Parang na-encourage na kayo ng mother nyo. So, how were you able to adjust sa US nung mga panahon na yun? But we're able to adjust in madali lang po at malungkot, pero kinakailangan pong mag-adjust sa buhay kahit saan para sa kabubuti ng buhay ng aming pamilya at future family ko with my now wife of 53 years. Kaya pinagtiisan po, may kalungkutan po, pero marami pong rewarding experiences po. Matanong ko lang, Ares, Sir George, like you said, si Mrs. Ganghe ay kaskwela nyo, tama? Okay. Under Okay. So, nung nagpunta kayo ng US, hindi pa siya kasama? Hindi pa po. But every 4 months po after I joined, I came home on leave until we got married in a year after. Noong 73. Kaya, and then nung graduate na po siya sa kanyang course, pumunta na po kami sa California, sa Southern California, sa aking unang duty station po sa China Lake, California. Pero Kuya Rhea, ang interesante ako dito sa detalye nung pag-US Navy ni Sir George. Kasi nung pong kayo ay pumasok sa US Navy, kasagsagan po yan ng Vietnam War. And you are doing air traffic control work. Ano po ba yung naging karanasan nyo dun sa mga panahong yun? Ang nakakatuwa po niyan ay Sir Aris, ay nung naging air traffic controller po ako at nakapasa po sa course, sa air traffic control course, dahil po sa ako ang naging number 1 sa klase po, I have the choice of duty station. Ang isa po na open ay, and nilagay po sa board na aking instructor ay CUB. Akala ko pupunta po ako sa Cuba or sa Cuba. Okay. Tapos dinagdagan po na pala QB Philippines po. point. Kaya ako nagalak at ako'y babalik agad sa Pilipinas po. Okay. At nakasign po ako dyan sa QB Points sa QB Bataan, on the other side of Sambales po. Alam mo ba, Kuya Rhea, ang meaning ng QB? Ano? Construction Unit Battalion 1. Oh, talaga? Yun ang meaning ng QB. So, balik Pilipinas, parang nagbakasyon ka lang pabalik sa Pilipinas, Sir George. Diyan po ako yung nabanggit ni Aris po, doon sa tail end po ng giyera. Tumulong po ako sa mga both Vietnamese people po na napunta diyan sa Bataan, Sambales po, na matulungan sila at yun po ang aking experience po nung giyera. So 21 years in service sa US Naval Service. Pero 3 years before ka mag-retire, Sir George, nung 1994, napili ka. Ito mga kababayan, pakinggan nyo sa Ares. Napili siya ng National Aeronautics and Space Administration, NASA, para maging part ng tinatawag na Interagency Technical Working Group para dito sa development ng experimental pa ito nun, ng vertical short takeoff and landing aircraft. Ito yung mga Harrier siguro. Ano bang ibig sabihin nito? Very technical sa amin to, Sir Josh. Can you explain this to us? Wala naman po akong special na ginawa dyan, Mr. Pang. Ang akin pong part po dyan ay normal job ko na pag-control ng VTOL aircraft while it's in operation and on experimentation po. Yun lang pong aming
parte sa program na yan. Mm. Wala na pong Alright. Pero NASA mismo ang pumili sa inyo dito. NASA. dahil po ang NASA po ay nandoon sa Naval Air Station part ng ginagamit nila yung Naval Air Station Moffett Field before. Ngayon po ay wala na po yung Moffett Field per se. Ang nagpapalakad na po ng airfield sa Moffett Field po ay NASA na mismo. Sila na po. Pero kaya Ray, siya din ay naging Sailor of the Year ng US Navy. Uy, Sailor of the Year. 1983. Bakit po kayo ginawaran ng Sailor of the Year? Pinalad po kung maging first po ay naging Sailor of the Month, and then at the end of the year po ay inilaban po sa Sailor of the Year for actions na ho ng sustained outstanding actions to duty, tsaka po for life-saving action sa pagko-control po ng traffic. Meron po isang na-disoriented na big rig, semis 6x6 na meron pong isang aeroplano na on short final po na nagta-touch and go dito sa amin sa Moffett Field, ay biglang yung disoriented big rig driver po ay nag-cross po ng runway. Nako. So very short final po. Nung nakita po iyon ay I had to tell the aircraft on short final to go around. Pinaliwanag ko po yung foul deck at merong disoriented truck, big rig truck that is not authorized across the runway. At isa po yun. At ang pangalawa po ay yung wheels up approach. Another aircraft po with wheels up po ay nakita ko rin ako using my binocular, and I also waved that aircraft off. And for that simple fact na any other controllers will be doing the same things, but I was recognized for some reasons, and that felt good. Pero lahat po ng mga controllers ay will do the same thing, I feel. Okay. Presence of mind. Presence of mind. Ang daming ang daming buhay na nailigtas doon sa naging quick action thinking na yun. Kaya yung pagiging Sailor of the Year niya ay talaga dahil na award, din sa kabayanihan na rin. Alright. Pero ito pa ang isa. Ito hindi alam ng mga nakikinig sa atin. Dedicated US Naval serviceman, dedicated husband and father. Naging newsboy. Pero magaling itong tumugtog ng rondalya. Naging rondalya player pala kayo at nag-organize pa kayo ng grupo. Bumuo kayo ng grupo na yung nag-organize kayo ng Filipino-American Veteran Rondalya noong 1990s. Sir George? Yeah, po. Actually 2018 po nang nagsimula yun, Mr. Pank, Aris. At before that, we were just jamming po ng mga jamming lang. best friend na si Virgil Ganiban, ay isang veteran na rin po sa Navy, at mabait na kaibigan at napakagaling na rondalya player. Very adept on a lot of instrument po. And then po, nakakita po kami ng similar folks na merong pagmamahal sa rondalya. Kaya we enjoy jamming. Nag-umpisa po doon, and then I decided to recommend to the group that we establish our own group to play for the community and on parties and stuff. And simula po noon, that's August 2018, ay nagpe-play po kami sa mga parties, informal, and then again to establish community events. At along the way po ay nag-request po kami na maging platform po na yung mga informal events po at like in basking and playing in nursing facility. Nag-request po kami if we could put some basket for donation and sign that all donations given will be distributed to marginalized folks and good organizations for that is helping the victims of different calamities po.
Nag-ano sila fundraising. Oo. Tumutugtog sila. Saan nyo po, sino pong mga beneficiaries ng pag kayo nagsasagawa ng mga fundraising ng FBR ng Rondalia? Mayroon po ang mga beneficiaries po sa Panga, yung mayroon kaming Sagip Ka Pamilya, Bantay Bata 163, and then yung CDCP Alay Kapwa, meron pong Atikha, and Gawad Kalinga. Dami rin. Ang dami. Oo. Marami po. Tsaka At, nagpupunta pala kayo regularly sa mga nursing homes. Tumutugtog din kayo doon. Minsan po may kasama ko. Madalas po ako, sinasabayan ko po yung isang resident po na pianist na PWD po at magaling magpiano at tumutugtog po kami doon sa mga elderly seniors. Natutuwa naman po at kanilang palakpak at saka yung mga galaw ng paasway ng kanilang ulo ay nakakaano po ng puso. Napakasarap po. Okay. Kaya matagal-tagal po namin ginagawa yan. Okay. Well, Sir George, naging ano po kayo? Awardee kayo kayo Banaag Awardee. Noong 2010, ano po itong natanggap niyo yung Banaag Awardee. So, for you, ano po ang kahulugan ng Banaag Awardee sa inyo? How important is this Banaag Awardee? At how relevant is this kung masasabi po natin sa mga panahon ngayon, Sir George? Ang Banaag Awardee po ay ako po ay very proud of that recognition po. Subalit po na hindi lang po ako ang tumanggap ng yan para sa aking personal na pananaw. Ang award po na yan ay sa tulong ng maraming tao na kagaya ng mga miyembro ng Filambero ng Rondalia na ating kasama at mga tumulong sa pagpapalaganap ng ating iconic beautiful Rondalia tradition po and sharing awareness for the less fortunate po. Sa ngayon po, marami pong matututuhan ng mga bata sa mga Rondalia, pagtutugtog ng Rondalia at pakikinig nito at papalaganap. At sana po ay ipagpatuloy po sa ngayong mga kabataan na ipagpatuloy ang ating pagmamahal at pagtaguyod sa ating unique at beautiful Rondalia tradition po. Okay. Konti na nga lang yung tumutugtog Oo nga. yan. Oo. Yung maganda talagang ibalik. Yes, oo. Sana nga lumawak pa, dumami pa yung mga tumutugtog ng Rondalia. With that, Sir George, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. We appreciate it very much your time and sharing with us. Marami pa sana siyang maikikwento sa atin pero kinapos na Kinapos na ng tayo sa oras. Pero we're very, very proud of you and we're very honored na kasama po namin kayo dito sa ating programang Bridges on Air. Thank you very much, Sir George. Maraming salamat po, Mr. Pang at Ares. Thank you Salamat. po. Okay. Thank you very much. Magandang araw po sa inyo. Si Sir George G. Ganghe ng nasa ano siya ngayon, nasa Honolulu, Hawaii, pero sabi nga niya sa California talaga sila. Nagbabakasyon siya sa Pearl Harbor. Yes, biruin mo yun. Tapos parang napakadali lang sa kanya magbakasyon kasi sumasakay lang siya sa C-130. Sipin mo yung air miles niya, US Navy. Diba? Talaga naman, okay. Kasi benefit yun kung part ng benefit kapag naging part ka ng military nila sa US. Okay. Sige. Well, gusto ko man pahabain ito, Ares, talagang medyo limitado oras natin sa edisyong ito na Bridges on Air. So thank you very much, Ares. At maraming salamat din, Kuya Ray. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa mga nakaakibat natin. Of course, first of all, sa Commission on Filipinos Overseas kay Secretary Clink Ang, And of course sa lahat na bumubuo ng CFO. And of course sa ating mga nakatuwang dito sa ating pagsasayang papawid, sa Master Control sila okay, dito muna tayo. Ang ating executive producer, syempre, huwag natin kalimutan yan. Magagalit sa akin yan. Si Stephanie Vicente, sa Wirecast, si Justin. And of course sa ating live audio streaming, kanina nandyan si Hero. Okay. And of course si Milo Jonela sa ating Master Control.
At yung ating mga kasamahan na rin sa Voice of America, dyan sa tinatanggap, using yung shortwave frequencies natin. Okay. Saan na tayo napapakinggan. Talaga naman. Thank you very much sa Voice of America. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Bridges on Air. Muli, kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang. Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.